Hello, magandang umaga sa inyong lahat. It's Saturday and we're back again dito sa ating channel. So, welcome back everyone. So, ngayon, another solar installation ang gagawin natin. And this time, this will be more compact. Medyo maliit lang yung power wall na gagawin natin. So, makikita natin dyan sa video yung pagcutting natin ng ating 3/4 na plywood. Medyo maliit ito compared dun sa mga previous na mga ginawa nating power wall. Hindi masyadong maraming equipments ang ilalagay natin. This is a very typical installation lang sa isang bahay na 12 volt system. So dito ito sa ating kaibigan na pinapagawa. So ang gagawin natin dito ay gagawa tayo ulit ng power wall, and dito natin ilalagay yung ating mga solar equipments like yung solar charge controller, yung ating inverter, yung mga breakers and other equipments na ginagamit sa solar. So ito yung ginagamit namin, nilalagyan namin yan ng stick weld, and also ay minamasilya natin yan para makinis. Then after that, kapag natuyo na siya ay tinutornilyo lang natin yan while naka siya yung stick wheel. So kapit na kapit talaga yan. Pag tinanggal mo yan, talagang matatanggal yung skin ng plywood. So napakakapit niyan pag may stick wheel. So after that ay syempre ay pipinturahan natin para maganda, makinis tingnan, and for additional fireproofing. Kasi pag walang pintura, bukod sa medyo pangit tingnan, masyadong madaling kapitan yan kapag umiinit na yung ating mga equipments, while kapag meron siyang protection, so mas maganda. So ito yung mga ginagawa natin dito lang ito sa ating garage, and dadalhin natin itong solar power wall na ito sa island again. So malapit lang dito sa ating lugar, kaya medyo madali nating nagagawa at na-deliver dahil malapit lang. May mga nagko-contact sa akin outside of our AOR, pero I'm so sorry, hindi natin kayang abutin ang mga lugar nyo. Although pwede naman sana yung ipadala through courier, however mas magagastusan kayo ng masyado sa shipping. Also sa security ng unit, hindi ako masyadong kampante. Siguro scout na lang kayo dyan sa area nyo kung merong mga gumagawa. Siguro meron naman, para mas malapit lang. Or if maybe kung malapit kayo dito sa area ko, pwede nyo itong i-pick up katulad ng mga naunang mga ginawa naming project na pinipick up na lang nila dito sa atin, at sila na yung nag-i-install ng solar panel dahil naka-ready naman na yan lahat. Plug and play na lang yan kumbaga. Now, ito naman yung gagamitin nating battery dito sa ating project na ito na 12 volt system. So, nag-order tayo ng Batterotech na 324Ah na 3.2 volts per cell. So, all of these materials na ginagamit natin dito ay ilalagay ko yung link sa description box sa baba para makita nyo. So, yan yung production date niya, March 8, 2026. So, latest pa lang ang production date. And also yung description ay makikita nyo dyan sa left side corner ng ating video para ma-screenshot nyo and ma-check nyo. So yung mga link ng stores ay ilalagay ko sa description box for your easy reference. And kapag nag-order kayo dyan sa link, ay meron din tayong konting commission dyan na napakakonti lang naman at malaking tulong na rin dito sa ating channel. Now, as much as possible, I refrain putting a price dito sa screen dahil in due time outdated naman yan kasi yung panahon nagbabago. Kaya I suggest you click the link, yung mga nakalagay dyan sa baba ng video na to sa description box mismo, yung mga link ng store para updated yung price na makikita nyo. So ito, kapag in order nyo yan, kompleto na yan, may bus bar na, may nuts, washers, and yung mga bolts nya kompleto na, and ito yung laman nya. So dito kapag bumili kayo, better double check yung mga voltage nya, particularly yung physical appearance ng battery. Kahit na sabihin natin na legit yung store na nabilhan natin, you still need to check the battery per cell. So kailangan natin dyan ng multimeter. So yan, i-double check nyo, and i-test natin yung per cells nya, yung voltage nya kung pare-parehas, at kung hindi naman, you need to balance the battery.
para optimal performance yung makuha natin. But if kung konti lang naman ang difference niya, madadala na yan ng ating mga ginagamit na equipments like yung equalizer natin and yung BMS na nilalagay natin dito. Iyan, bloated battery. Ito yung mga iniiwasan nating mangyari. Kasi minsan, yung mga na-order natin pagdating bloated. So, be careful sa mga nabibili nating prismatic cells, lalong-lalo na yung mga sealed prismatic cells na buo na. Kasi hindi natin alam yung laman yan. So, para sa akin, in my own point of view, much better kung bibili tayo yung nakikita na natin yung physical appearance at tayo na lang yung mag-a-assemble. Kasi yung mga hindi naman lahat yung iba na mga sealed lithium batteries na pagdating sa iyo bagong-bago yung casing, napakaganda, makinis na makinis, pero yung loob sad to say bloated pala. So ako na ako diyan, may ginawa akong video niyan, yan makikita niyo sa screen. Kaya hindi na ako nag-o-order ng mga ganong battery. So bagaman kung umorder tayo, bubuksan ko yan para to make sure. 'Di ba? Kasi binabayaran natin yan. We deserve the quality that we expect dun sa binayaran nating item. Kasi yun naman yung pinoportray nila sa kanilang mga platforms. Okay, now dito chine-check ko lang yung internal resistance ng per cell ng ating battery para makita natin kung yung resistance niya ay okay pa naman. So after this, kapag okay na yung battery natin, we will assemble this into one battery pack. So 12 volt system na yan. At ipapakita ko sa inyo kung paano natin yan ina-assemble and also kung paano natin siya ikino-compress. Meron tayong paraan ng pagko-compress nito. Customized yung ginagawa nating pag-compress. Meron tayong kanya-kanyang diskarte sa pag-compress ng battery. But ito naman yung paraan natin na ginagawa. Makikita natin maayos naman yung physical appearance ng battery at hindi naman siya bloated. So okay, wala namang damage, wala din siyang leak, any liquid leaking, and maayos siya, walang mga dent. Now after assembling it to one battery pack, ay ilalagay natin dun sa ating power wall para i-full charge natin sa abutin niyang voltage. Then from there, i-discharge natin siya regardless of the load, kung ilang discharging wattage ang magagamit natin, as long as na ma-reach natin yung yung ampere hour or AH ng battery. So regardless of the time, kung anong oras hanggang anong oras siya naabutin, okay lang. Ang importante, ma-capacity test natin from full charge na 14.6 or 14.4 ay ma-full charge natin and then ma-discharge natin to at least 11.5 or 10.5 volts or whatever para makita natin kung aabutin talaga yung claimed rated capacity ng battery. However, yung capacity test natin dito will be separate kasi para hindi masyadong humaba yung video natin at ibang topic naman yung pag-uusapan natin ngayong araw. So, lalagyan din natin ito ng BMS and equalizer para kahit papano habang nag-charge tayo or nagdi-discharge na ay hindi siya mawawala sa balance, para at least kung maayos yung battery, safe siya and in a good condition. Lagyan natin ng BMS and ng balancing module para maganda yung performance niya. Okay, lagyan muna natin ng mga insulation plate para hindi siya magasgasan. And then after that, i-assemble na natin. So, be careful. Dapat alternate yung nito, yung negative positive. I-alternate nyo lang. So, once again, kung baguhan kayo, meron akong mga videos niyan on how to assemble a 12 volts battery pack. Paki-click nyo lang yung description box sa baba ng video na to. Yung mga related videos ay nandyan na po yan. So, dito ay kinoconnect na natin siya. Yung per cell ay kinoconnect na natin para makabuo tayo ng isang 12 battery pack or 12 volts battery pack. So dito na-connect na natin at hand tight lang muna. So kailangan, dapat number one rule dyan is to always check the voltage of the battery para makita natin kung tama yung ating mga connection. So dapat meron tayong multimeter. So the overall voltage of the battery, yun, naka AC, DC natin muna. Ayan, is
13.07 volts. So yan yung overall voltage ng 4 na cells. Dito hahayaan muna natin tong lang siya, mag-stay lang siya diyan ng ilang oras bago after that ay lagyan na natin ng BMS, equalizer, and ibalik na natin doon, ilagay na natin sa power wall para i-charge na natin through our solar panel para ma-full charge na siya. Okay, we're back and ilang oras na rin tong nakarest dito sa ating table. So higpitan lang natin dahil dadalhin natin sa baba para malagyan muna natin ng casing para makompress yung battery, and that will be permanent. Okay, so now nandito na yung ating battery and nakalagay na siya sa casing. Hindi na natin na ipakita yung paggawa ng case nito dahil madali lang naman yan. Ang importante lang tama yung mga sukat nyo para maayos yung paglagay nyo ng battery para sakto lang siya sa box. Okay, so at this point, ito yung magiging main negative natin. Yan, and ito naman yung magiging main positive natin. So wag mag-base sa kulay ng terminal. Kailangan nyo ng multimeter to check the positive and negative. Kasi kalimiti, mapapansin natin sa ating mga battery, yung black ay negative. Yan, at yung ibang kulay naman ay positive. But dito, iba yan. So, yung multimeter is a must, lalo na kapag nagdi-DIY kayo. Kailangan yan para ma-determine natin yung tunay na polarity ng battery natin. Okay? So, marami na akong nagawang video sa step by step na pag-connect ng mga BMS and equalizer nito. But then again, hindi tayo magsasawang magpaulit-ulit ng proper connection nito. So, step by step, papakita ko sa inyo. Alang-alang doon sa ating mga baguhan na mga solar enthusiast. Kukunik ko lang yung mga terminal lugs, then papakita ko sa inyo uli yung pag-connect dyan. Dito may mga naka-ready na tayong mga i-connect sa kanya. Yung equalizer natin, ayan, andyan. And also, gumawa na rin tayo ng customize nating connection or connector. Ito, yan yung gagamitin natin dyan. So, ito yung main negative nya. And itong iba, lahat yan sa positive side ng battery. Hanggang ito ay sa main positive. And also, meron tayong terminal lugs na ilalagay. Dito yan sa mga per cell ng mga battery. Yan yung mga ilalagay natin sa kanya. Also, meron din tayong yung sampling cable ng ating equalizer. So dito yan. After nating maikabit. So also nagano din na tayo dito, gumawa rin tayo ng battery monitor or yung battery capacity voltage checker nya. Ayan. So bear with me to show you the step by step procedure ng pag-connect ng ating mga sampling cables and BMS and also yung equalizer natin. Okay? So napakabigat nito. Hindi ko nga mabuhat. Anyways, so, ang unahin ko dyan is ito na may connect sa per cell, and yung dulo nito ay lalagyan natin ng ito, terminal lugs. Each wires ay lalagyan natin ito para i-connect natin sa per cell ng battery in sequence, yung proper sequence procedure nya. Okay? Lalagyan na natin ng terminal lugs. Ito, yung iba ay kinikrimp lang nila ito. Yan. Kita ba dyan? Yan. Kinikrimp lang nila. Pero sa atin, I suggest isolder nyo. Alam ko mas maganda pa kayo mag-solder sa akin. Kasi dito nagkakaroon ng problema. Dapat maganda yung connection nito. Yung contact nito sa bawat cells natin ay maganda dapat yung connection. Kasi minsan kapag loose ito, doon nagkakaproblema yung BMS. Yung iba nasisisi yung BMS and yung equalizer na hindi gumagana. Well, ang problema is yung connection dito. So I suggest ay isolder nyo para mas maganda yung contact, para paglagay natin ito dyan ay talagang sigurado yung contact nya. So suggestion ko lang sa inyo, mas maganda yon compared dun sa ikikrimp mo lang dito, kasi minsan walang contact yan, minsan natatanggal pa. Okay, so ilagay na natin to dito sa ating battery pack para parang extension lang naman ito, at maybe kung saan natin to mailalagay
para hindi masyadong maraming wires na nagkalat. Okay, lagay na natin sa battery. However, bago ang lahat, ibalik na muna natin yung mga bus bars natin ito para makabuo tayo ng isang 12 volts battery pack. Okay, so kung naayos na yung sequence ng battery nyo na negative, positive, positive, negative, and so on and so forth. So, yung first two cells ay i-connect natin sa makikita nyo dyan. Yan. So, after connecting that sa two batteries, two cells, isusunod natin yung sa gitna, then yung sa last. Para ang matitira na lang dyan is yung ating main positive and negative. Okay, so now, nailagay na natin yung mga ano niya. Hindi pa yan masyadong mahigpit dahil may ilalagay pa tayong connection. So, ang tight lang. So, ilalagay na natin yung terminal lugs niya. Ilalagay natin to dito. Okay, nailagay na natin. At yan yung ano niya, sequence ng connection niya. Itong ano natin, ituro ko lang. Ito yung main ano natin. Itong main positive ay nandito nakakonect. Yan. And dito naman pangalawa ay dito sa second positive niya. Ito main positive, ito yung second positive dito. Then the third is yung third positive dito, ayan. Yung fourth is yung nandun. And yung main negative naman ay nandito. So para matest dyan kung siguradong tama, gamit tayo ng multimeter para matest natin kung tama yung connection. 13.31. So, now, dito, check rin natin. Dito na tayo mag-check. Ayan. So, 13.31. Now, yung proper sequence is dapat, pag inisa-isa natin yan, yung 36912 or 13. So, yan yung first cell is 3.32. Dapat 6 volts yung sunod. Yan, 6.65. Dapat 9 volts yung pang ano, tatlo. Yan, 9.98. And the last one is 12 or 13. Yan, 13.31. So, tama. Check nyo na rin yung ano, per cell kung gumalaw yung ano niya, balance niya. 3.32. 3.32. Parehas. 3.32 and the last cell is 3.32. So, maganda yung battery natin dahil balance siya lahat. Kasi dyan pa lang makikita nyo na kung meron kayong pangit na battery dahil hindi balance. So balance lahat yung battery natin. And sunod dyan, lalagyan na natin itong equalizer. So dun sa hindi pa nakakaalam, ito yung 5 amps na equalizer natin or balancer. Ito yung nagbabalance ng mga per cell ng battery natin para hindi siya nawawala sa balance kahit nagcha-charge or nagdi-discharge. So importante ito. Minsan nga dalawa nilalagay ko nito, pero dito isa lang ilalagay natin. And lastly, ang ilalagay natin dyan is itong ating BMS. So kararating lang nito ngayon. So bubuksan natin mamaya para maikabit natin dito, para makonsider na natin isang battery pack na ito. Napakabigat. Hindi kaya. Okay, so connect muna natin yung balancer. Yung balancer naman ay pinasiguruhan na natin. Yan, lahat yan may terminal lugs. Mapapansin nyo, para maganda yung kapit niya sa ating sa per cell ng ating battery. Ito yung dulo niya. Ito yung ilalagay natin dito. Diyan, and ito yung dito sa ating mga connector. Okay? So i-connect muna natin. Yung pag-connect, yung sequence, makikita nyo yung color coding diyan. Yung black ay dapat doon sa main negative natin, which is yung nandito. Yan. Then lahat ito positive na, pasunod-sunod. And ito naman yung red ay para sa ating main positive rin, which is yung nandito. Sige, nandito na yung positive niya. Negative, positive. Maingat kayo dyan dahil pag napagdikit nyo yan ng ganyan, mag-spark yan dahil connected na yan sa bawat isa. So be careful. Okay, so i-connect na natin. Unahin natin yung sa positive side. Pag nagko-connect kayo ng mga 12 volts, palaging uunahin nyo yung sa positive side. Kung bakit positive side ang inuuna, para lesser yung arc nya kung may spark.
Pagdating nyo dun sa dulo kasi may spark yan, lalo na kung may nakakabit ng mga gadget. Sige, forward na lang muna natin ang video. Okay, pag nagkabit kayo nitong terminals natin dito sa ating connector, make sure na wag masyadong napakahigpit dahil ang terminal na to ay pwedeng masira at malustred. Okay, once nandito na, na-connect na natin, nakikita naman dyan. Once na-connect na natin yan, ganun pa rin, dito pa rin, magche-check pa rin tayo para palaging pasiguro. Walang masama sa palaging pasiguro. Dito may mga butas yan. Insert nyo lang yung yung probe nyo and check natin yung main battery voltage. Oh, naka-off. Yan. Okay. So, dyan, yung main voltage nya is 13.31 volts. So isa-isayin rin natin yung sequence na dati 3 6 9 and 13. Okay, so tama. So this time pwede na nating ilagay yung ating equalizer. So dito iilaw yan sa likod kapag successful yung connection mo at na-connect na natin. Okay, so yan, milaw siya. Sumayos yung connection natin. Then dito takpan muna natin to at baka magkadikitan, mahirap na. So mamaya hanapan natin na magandang position yan, pero for now dyan na muna siya. So ngayon nagbabalance na yan using our equalizer. Next is yung paglagay natin ng BMS. So i-unbox muna natin to. Okay, as you can see, na-connect na rin natin yung voltage meter nya. Yan, as of now 13.2 yung reading. And dito yung connection nya, minerge na lang natin yan dito sa main positive. Yan, dyan. At yung sa rightmost naman ay minerge din natin sa main negative nya. So ngayon, ang sunod na dito ay yung ating BMS. So mamaya, balik tayo. Lang natin dahil yung terminal lugs ng BMS ay wala pa nalalagyan. So ito, lalagyan pa natin to ng terminal lugs gaya niyan para i-merge din natin siya, ipaparallel lang natin to dyan para ma-connect natin yung sampling cable kasi ito yung i-connect natin sa ating BMS. Yan, this one yung puti. Okay, so i-prepare ko lang. This BMS is from JBD BMS. So ito yung bagong ginagamit natin na BMS which I trust, durable and maasahan. I ordered yung may Bluetooth para madali nating ma-access or maayos yung parameters nya. Yung link ng store kung saan natin to nabili ay ilalagay ko dyan sa baba ng video na to for your easy access para ma-check nyo. Okay, so ito yung cables na kasama. And ito yung BMS mismo. Ganito lang sila kasimple mag-pack. Okay. So meron tayong NTC dito, yung temperature sensor. Yung una ay 150 amps yung na-order natin. And this one is 100 amps. So i-connect natin yan dito. B negative at yung C negative naman para sa power ay dun sa kabila. So kuha muna tayo ng cable dito, gawa muna tayo, then we'll be back para ma-install natin. Okay, so bye for now. Okay, so nalagyan na natin lahat yung sa sampling cable ng BMS. Yan, so na dito ay ko-connect na natin siya in just parallel connection dito lahat sa connector natin. I-connect natin. I-merge lang natin to dito sa mga mga dati nang nakalagay. Yan. So dito sa pag-connect, again, may color coding ito. Papansin niyo diyan, mayroong red and white. Red and black, and all other wires are puti. So again, yung black is the negative. So dito natin yan ilalagay. Then sunod-sunod yan lahat. Yung white na pangalawa, ito,
this one ay dito, and next ay dito naman sa pantatlo another white wire para dito sa pang-apat, and the last red wire ay para dito sa positive side. Okay, now pag na-connect na natin to in sequence procedure, ang gagawin nating sunod dito ay yung sampling cable ay i-connect na natin sa ating BMS. Pero bago yan, dapat may connect muna natin yung negative, B negative ng BMS at yung C negative niya. Okay, so ngayon ay na-merge na natin lahat, yung sampling cables natin para sa ating equalizer at BMS. So yan yung pasunod-sunod. Okay, now once again, kapag na-connect nyo na, ay i-check pa rin natin yan, yung pasunod-sunod ng ating sequence. So you need to check sa multimeter nyo yung 3, 6, 9, 13 and yung per cell and all the overall voltage ng battery. So it is a procedure na hindi natin dapat kakaligtaan. So kahit na paulit-ulit, it is much better kesa sa magkaroon ng error sa connection natin at baka ma-damage pa yung ating mga equipments. So skip ko na lang ang pag-check. Basta sa inyo, do that every now and then sa pag nag-assemble kayo. Check it every once in a while. Okay, so tama yung sequence. So ibig sabihin ay i-connect na lang natin to later sa ating BMS. Okay, now next is yung natin, B negative and C negative ng ating BMS ay ikakabit na natin sa ating negative side ng ating battery. Okay, now dito sa ating BMS, B negative natin, ito, yan, dyan natin i-connect yung main negative ng ating battery. Yan, dito. Siya yung negative side. And dito sa C negative, dito natin ilalagay yung another line papunta sa ating load. Or sa inverter kung gusto nyo ilagay sa inverter, or maybe sa solar charge controller natin. So yan yung connection natin dyan. Then bago yan, pag na-connect na natin, i-connect na natin yung sampling cable para gumana na yung ating BMS. Okay, ayan, nailagay na natin yung BMS natin dyan sa baba. Medyo nagabihan tayo. Anyway, so ito na yun, natapos na natin yung setup sa battery. Meron na siyang equalizer, meron na siya ditong voltmeter, and meron na siyang BMS. So dito, tanggalin ko muna tong yellow plate, yellow epoxy plate para makita nyo. Wait lang. Okay, so ganyan yung itsura niya kapag wala yung natin, yung separator. Kasi mas maganda sana fiberglass na lang. Kaso matatagalan pa. Medyo nagmamadali yung kaibigan natin. Ito na lang lagay natin. So dito, kita ko lang sa inyo. Nandyan na yung natin, connection sa battery at sa equalizer natin. Also dito sa BMS. Balik lang natin saglit para mapakita ko lang. Dito, yan, dito natin nilagay yung C negative nya. Yan, punta dyan, kakonek yan dyan. So kinustomize na lang natin yung lalagyan. Sorry, this is the B minus, B negative, this one, yung black. Dalawa yan. So dalawang cable. At pumunta yan dito sa main negative side. And dito kinulang tayo ng cable na black. Kaya na lang, yung red na lang nilagay natin, pero same size yan, kulay lang naman yung nag-iiba. And dito yung dulo niya. So ang mangyayari niyan, yung main negative natin ay ito na. So dito tayo maglalagay ng connection papunta sa ating inverter. And yung solar charge controller naman natin ay pwede rin dito. So pipili kayo kung saan nyo gusto. Halimbawa, gusto nyo ilagay ito sa solar charge controller nyo, pwede rin para mabasa ng BMS natin yung pinapasok na power galing sa solar panel. And or kung gusto nyo naman ilagay sa inverter, pwede rin. So either of the two. So makikita natin kung saan natin siya ilalagay. So yan, natapos na. At ang sunod nito ay i-set up na natin doon sa pagdadalhan natin ito. So by the way,
Ito na yung magiging main positive niya dito. Ayan. So dito yung main positive, and yung main negative niya na ngayon is yung dito. So para makita nyo, i-check pa rin natin yung voltage. So wag tayong tatamarin sa pag-check. Okay, now dahil lumahaba na yung video natin, isusunod ko na lang yung part 2 nitong video na to. So subscribe lang po kayo dyan para ma-notify kayo kapag lumabas na yung part 2. Probably this coming Saturday. Yung pag-install ng mga solar equipment natin sa ating Powerwall, yung step by step, and to include kung aabutin ng oras yung pag-install natin ng solar setup na to dun sa ating kaibigan. Ilalagay ko sa description box yung mga related videos nito. To include yung mga ginamit nating materials ay ilalagay ko yung link ng mga store sa baba, and as well as sa end of the screen ay ilalagay natin yung part 2 para paglabas nun, i-click nyo na lang at the end of this video. So yun lang, once again, God bless everyone, keep safe always, bye.